Ipagdiriwang po natin ang ikalawang linggo ng Pasko ng pagkabuhay, linggo ng banal na araw. Araw-araw natin nakikita ang sugat ng katawan ni Jesus sa mga dukha at sa mga kapatid natin may pinagdadaan ng matitinding pagsubok sa buhay. Tinanggap natin ang awa at pag-ibig ng Diyos ng buong-buo. Maging mga daluyan tayo na natanggap ng pag-ibig at awa sa pagmagitan ng ating pagkilala at pagtulong sa mga kapatid natin na nangangailangan ng pagliligtas. Ang ating punong tagapagdiwang ay ang ating minamahal na paring, Father J. Francis Roa Flanders, FPC. Pagkikayo ang lahat ang samahan natin ng koro sa pagbuhat ng ating Ricayas, Serafina Ricayos, Ricardo Pasamante, Consorcia Pasamante. Sa kaluluwa, Ilusita, Iloperta, Leopoldo Altaso, Silvia Hugo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. Dala ng labis ng kalungkutan, kahinaan at kapos na pananampalataya, tumanging maniwala si Tomas sa napabalik ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sa kapangyarihan dulot ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mapalitan naman ng Panginoon ang tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na awa. Pinasimula ni Santa Faustina Kowalska ang devosyong ito para patuloy nating harapin ng may lubos na pagtitiwala sa nag-uumapaw na habag ng Panginoon ang mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, ipinamalas ng Diyos ang tagumpay ng awa sa kasalanan at kamatayan. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili sa banal na pagdiriwang. Manahimik muna natin sandali at sa tahimik ating hingin sa Panginoon ang kapatawaran sa nagawa nating mga kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyo, mga kapatid, luha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aming pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mga nagulong Manila, sa lahat ng mga kanila at mga banal, at sa iyo, mga kapatid, na may panalangin sa Panginoong aking Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo, Cristo.
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na narulugtong sa kanilang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ito ng Pasko ng pagkabuhay ng anak mo, pinag-alab mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pakibayuhin upang may saloob na mabuti ng lahat ang kadalisayang dulot ng binyag. Ang Espiritong bigay mo sa iyong mga anak, ang dugong lumanak upang kami maligtas. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po ang lahat para sa pagkakaroon ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Tunay na nag-aari ang diwa ng pagiging bukas palad noong panahon ng mga unang Kristiyano. Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Jesus ang nagbubuklod sa kanyang mga alagad upang magkaisa sa Injil ang pagdali. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamin isipan ng lahat ng sumasampalataya at di pinuring ni Numan na sabihin niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatutuo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. At ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarabog sa kanila, sapagkat pinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay, at ang mga pinagbilhan ay binibigay sa mga apostol. Pinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mati. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. O pasalamatan ang Diyos na Panginoon pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel bayaang sa bibig kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pupupas. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya'y walang mali. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinagit. Butihin po'y purihin, pag-ibig ay walang mali. Ang batong natakwil na nagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpapamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga, ang araw na ito ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Butihin po'y purihin, pag-ibig niya ay walang mali. Ikalawang pagbasa. Sino mang naniniwalang mahal siya ng Diyos ay nagmamahal din sa Diyos. Hindi pabigat ang mga utos ng Diyos, bagkus ito'y kagalangan para sa isang taong umiibig. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan.
Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ang bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Kristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagsitayo po ang lahat ng pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinit ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri. At hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinit ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghan ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang natala rito ay sinulat upang sumasampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. At sa gayoy, magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Pagsusunod ang mga para sa hindi. Yung faith builds community. Yung ating pananampalataya, it will build a community. Diba yung si Jesus, tinanong si Pedro, who do you say that I am? Sabi ni Pedro, you are the Son of the Most High. Malalim ang pananampalataya ni Pedro na parang bato. That's why sinabi ni Jesus kay Pedro, upon this rock, Peter, upon this rock, build my church. Dahil sa pananampalataya. So that's why faith builds community. Yung ating pananampalataya nagbi-build ng komunidad. Dahil sa pananampalataya, nandito tayo. Binubuo ang community natin. Ngayon, sa unang pagbasa, ipinakita dito ang kahalagahan ng community. Sabi nga dito na walang nagkulang sa community dahil sila ay marunong mag-share, they support, they care one another. Nagkaisa ang damdaming isipan ng lahat ng sumasampalataya. Kung magkakaisa tayo, walang magkulang sa community, walang inggitan, walang siraan. Kung nagkakaisa yung isipan natin at damdamin. That's why ang hamon sa atin sa community or sa provincial group natin, to build a community, we have to accept our individuality. Tanggapin natin ang kainan, tanggapin natin bawat isa. Hindi mabuo ang community pag hindi natin tanggapin ang bawat isa. Dahil magkakapi-kapihan yan. Sila dito, sila doon. Pero kung tatanggapin natin bawat isa, mabubuo ang ating community. That's why ang mga alagad nabuo sa kabila ng kanilang kahinaan, kapalpakan, tinanggap sila ni Lord. That's why nabuo ang community. Sa ating community, may mga ayaw natin, may mga naiinggi tayo sa kanila dahil sila ay sumusunod sa uso, ilong. Okay, so joke lang. Okay, so ang hamon sa atin is to accept one another. Walang community pag hindi natin tanggapin bawat isa. Sabi nga dito, nagkaisa ang damdamin, isipan ng lahat ng sumasampalataya. Kaya mo bang tanggapin yung sa provincial group mo? Na palaging late? Kaya mo tanggapin mo? Na palaging nang hihirap? Okay lang manghiram ng pera, wag lang yung asawa. Okay, so community, faith builds community. Pangalawa, ang pananampalataya will obey the will of God. Sumunod sa kalooban ng Ama. Sinabi dito, ito ang palatandang inibig natin, no? Kung kapag inibig natin ang Diyos at tinupad ang kanyang mga utos sapagkat ang tunay na umiibig ng Diyos siya tumupad sa kanyang mga utos. So faith ay sumusunod. Okay? Faith, obey. Ang pananampalataya naging masunurin sa kalooban ng Ama. Sumusunod sa batas. Diba? Tulad ni Maria, tulad ni Abraham. Dahil sa pananampalataya, sumunod sa kalooban ng Ama. And that is faith. Faith means to obey the will of God. At community is important dahil sa community, dito lalago ang ating pananampalataya. Pag wala tayong community, mag-isa ka lang doon, pag day off mo, paano mapalago, paano man-nourish yung ating pananampalataya?
That's why, di ba, sa Ebanghelyo, yung mga alagad kasama nila, lumago ang pananampalataya at nakita nila si Jesus. Dahil lumago ang pananampalataya, niniwala. Yung nagpakita si Jesus, sila'y naniniwala. Hindi siya, ikaw ba talaga yan, Jesus? Baka hindi ikaw. Pero dahil sa pananampalataya, sa community, naniniwala. Pero may isa doon na wala sa kanila. Hindi na baka sa sobrang lungkot niya, wala na si Jesus, hindi na nag-join ng community. Anong pangalan nito? Saan pumunta si Tomas? Sa Saicom. Si Tomas. Okay? Si Tomas, dahil wala na, hindi na nag-join ng community, humihina na ang pananampalataya. Sabi, imagine 10 kasamahan. Sinabi Tomas, nakita namin ang Panginoon, Tomas. Sabi ni Tomas, mga marites talaga kayo. Pero, sabi, unless na makita ko yung mga sugat, maniwala ako. Ganon din. Pag humiwalay na tayo sa community, humihina ang ating pananampalataya. So, mali pa rin sasabihin, alis mo na ako sa community na ito para hanapin ko yung sarili ko. Laylo mo na ako para harapin ko ang sarili. Hindi mo mahanap ang sarili mo pag wala ka sa community. Hindi mo matagpuan ang Diyos pag wala ka sa community. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi mo talaga mahanap. Baka iba ang mahanap mo. That's why sa community, ang hamon na sa atin, na sa kabila ng pagkakaiba natin, tanggapin natin. Yung iba lang kasi ayaw tanggapin yung kasamahan, that's why siya na lang lumayo. That's why ang community nga nabubuo dahil of our individuality. Nabubuo ang community dahil tinanggap natin ang pagkakaiba natin. Walang community pag hindi natin tanggapin bawat isa sa atin. Tingnan mo yung katabi mo, tanggap mo ba yan? Ha? Tanggap na tanggap. Sabihin mo, salamat sister, nandito ka sa community. Pag tinatanggap natin bawat isa, buhay ang ating community. So, ganun si Tomas. Pero, ang maganda lang kay Tomas, nakinig siya. Sinabi na mga Tomas, para makita mo si Lord, mag-join ka ng community. In the following week, kasama na nila si Tomas. At nakita niya ang Panginoon. Okay? Kung gusto natin lumagok yung ating pananampalataya, makita si Kristo sa buhay natin, mahalaga ang community. Huwag ko lang tingnan yung mga kahinaan ng member ng community. Pero sa kahinaan niya, tinanggap na natin. Di ba? Kasi pagka nakabase mo sa pananampalataya mo sa miyembro, ay ko dito, itong member ito, mga mukhang demonyo, paano mo Huwag ko tingnan. Sa lahat naman, tayong lahat may kahinaan. Kasi ang hapon na tatanggapin bawat individuality para mabuo ang community. Di ba si Lord, tinanggap niya tayo, yung mga alagad. Di ba si Peter, denied the Lord. Yung iba, tumatakas, umalis, tinanggap niya. Wala, hindi natin maranasan ang Diyos sa buhay natin pag hindi natin tanggapin bawat isa. Because we are created in the image and likeness of God. Pag namimili ka ng kaibigan mo, hindi mo makita si Lord. Pero maski kaaway mo, sinaktan ka, pinatawad mo, makita mo si Lord. Amen? That's why community life is important. Mahalaga. Kasi mag-akay tayo yung ating mga kababayan na mag-join ng community. Mahirap pag walang community. Hindi natin mahanap yung sarili natin, hindi lalago yung ating pananampalataya. At ang Panginoon nga, yung community natin, may mission din tayo. Dahil sabi ng Panginoon na kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman, sinusugo ko kayo. So ang simbahan natin, community din, nag-mission. Kung paano siya sinugo, sabi ni Lord, kayo rin, mag-mission din kayo. At in the last part sa ating pagbasa, sinabi nito, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad. Ngunit,
hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natalay rito ay sinulat upang sumasampalataya kayo sa Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. So marami palang ginawa sa Jesus, kababalagan na hindi nasusulat. So, yung iba, Bible lang. Paano? Yun hindi nasusulat. Saan yun? Sa tradisyon. Di ba? Hindi natin maintindihan ang Biblia pag wala tayong tradisyon. For example, bakit, di ba, sa Book of Genesis, bakit mansanas yung nandun sa gitna, di ba? Di ba sa Garden of Eden, hindi kainin yung ano yun? Prutasyon? Bakit mansanas? O kung hindi, wala tayong tradisyon, baka hindi na maintindihan. Kasi iba yung author. Pag baka pag-author noon ay Pilipino, bakit hindi mansanas, baka saging yun. Kasi wala nang mansanas sa Pilipinas. Ano? So, that's why hindi natin maintindihan ang Biblia pag wala tayong tradisyon. That's why yung ating pananampalataya ay lumago, nourish, yung tatlong pillars ng ating pananampalataya, Bible, tradition, magisterium. Yung magisterium, teaching authority ng simbahan. Sila nagturo sa atin, yung interpretation, tinuruan tayo, yung sa Pilipinas, sa Africa, no, sa Asia, no, or sa Amerika, pariho-pariho yung interpretation natin. Hindi nagkakaiba. Dahil meron tayong magisterium na tinuruan, ito ang interpretation. Hindi tayo. That's why one mind, nagkaisa yung isipan at damdamin. Maski Amerikano, Afrikano, Pilipino, pagkatoliko, isa yung interpretation. Hindi tayo watak-watak. Okay? That's why yung tatlo, ano yung tatlo na nagpapalago ng ating pananampalataya? Bible, tradition, magisterium, teaching authority ng simbahan. Yan lumago yung ating, kasi binigyan mismo ng mga alagad Jesus ng kapangyarihan. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Ay hindi mo niyo patawarin, hindi nga pinatawad. So anong sakramento ang naalala natin? Hello. Yan na ito nagkumpisan. Diba? Sa confession. Kasi binigyan ng authority ang mga alagad. Ang nagpapatawad ang Panginoon. Sinabi niya, ang patawarin ninyo sa kanan ay pinatawad na binigyan ng authority. Hindi ang mga alagad ang nagpapatawad. Sinong nagpatawad? Si Lord. Instrument lang yung mga apostles. Instrument lang yung mga ministers. So sa ating pagbasa ngayon, nagpaalala sa atin the importance of community. Sa community, diyan lalago yung ating pananampalataya, at sa community, diyan natin maranasan ang buhay ng Diyos. That's why second Sunday ng muling pagkabuhay, ano din sineselebrate natin ngayon? Divine Mercy Sunday. Ang Diyos ay nagpakita kay Sister Faustina, Santa Faustina, at sinabi doon, tell the people that God is a merciful God. Yung kanyang awa parang ocean na talagang hindi magsawa si Lord na magpatawad sa atin. Maski gaano kalaki ang kasalanan mo, may pag-asa because God is a merciful God. Divine mercy. Pag lumapit lang tayo sa Kanya, magpakumbaba, papatawarin tayo ng Panginoon because God is a merciful God. That's why ang muling pagkabuhay ng Panginoon, ito yung pag-asa sa atin. Nasa kabila ng ating kailangan, may pag-asa pag sumunod tayo sa Panginoon. Babaguhin tayo ng Panginoon. Pag binago tayo ng Panginoon, dahil binago na tayo, that's why kasapi na tayo sa Kanyang community. At bilang member ng community, meron rin tayong katungkulan na magmisyon, ipalaganap ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Magsitayo at ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya sa Diyos, Ang makapangyarihan sa lahat. Sumasampalataya ako sa Yesu Cristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya dala ng Espiritu Santo, ipinanganak sa
Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay iniibig, nalaos sa kinaroroonan ng mga limahan, nakaikalong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at ulukok sa nakabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa at pag-ibig sa atin. Ating itutugon, Panginoon ng awa, dinggin mo kami. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Maging buhay na instrumento naman ng dakilang awa ng Diyos ang mga namumuno sa ating simbahan. Manalangin tayo. Maipadama nawa ng mga namumuno sa ating pamayanan ang paglilingkod na nakaugat sa pag-ibig at habag. Manalangin tayo. Masimpungan nawa ng mga kapatid natin naghahanap ng kasagutan sa kanilang pagbibigay ng pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Nakamit nawa ng mga kapatid natin pumanaw ang dakilang awa at pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo. Nang narito tulong. At sa mga kapatid natin may matinding pinagdaraanan sa buhay, manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. Sa ilang sandali na ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ang awa, dinggin mo kami. O Diyos, tunghayan mo kaming mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan. Paghahain ng araw.
natin ay karugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang Panginoon. Ama namin, lumikha at tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay noon sila'y binyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. ipinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupi. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisa ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, at kanin ito, ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Mano matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis,
sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Cardinal Stephen aming Obispo at ang Kanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose ang kanyang kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Faustina, namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. The resurrection of Jesus is our hope. Bago natin dasalin ang Ama namin, tumahimik muna tayo sandali. Sa kabila ng ating mga problema, pagsubok sa buhay, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay pag-asa.
Jesus conquered death. Tingin natin sa Panginoon na patatagin ang ating pananampalataya. Dahil ang pananampalataya natin maghatid sa atin ng ating tagumpay. At sa tahimik, Catherine, isama sa ating panalangin. Mag-isip ka, just think of one or two persons, kaibigan mo, kasamahan. Pray for that person. Idalangin mo siya. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas niya. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayog sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinangikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito sa Yeso Kristo ang ating maawaing Diyos, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanilahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo. Kung hindi sa salita mo lamang ay gagawin na ako. Ako ay iyong hawakan sa silat sa aking kamay. Sa paa kong pinakuan, Alleluia. Panalingan ng din naglalalim.